Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, lalong-lalo na lahat ng mga kabilang dito sa mission station ng Our Lady of the Sacred Heart. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pasensya na po, medyo minamalat ang aking boses dahil nasobrahan yata ako ng pagsasalita kahapon. Naimbitahan kasi ako na magbigay ng panayam sa mga young Jesuit fathers kahapon at medyo pagkatapos noon medyo minalat na ako. Kaya i-clear na lang po natin ang ating reflections. Ay, salamat, minamalat si Bishop. No? Laking tuwa ko nung dumating ako kanina nang makita ko ang napakaganda na lugar na ito dahil alam naman po natin dati-rati sa mga kalsada lang kayo nagkakatipon hanggang sa nangarap kayo bilang isang sambayanan na magkaroon ng masisilungan at hiniram ninyo nung una itong bodega na ito at pinangarap din na mabili natin itong bodega. Mabilis ang mga pangyayari at nabili nga natin ang lupa at nag-ambag-ambag kayo para matupad ang inyong pangarap at sa araw na ito ay binibless po natin itong ating tahanan ni Maria. Maraming salamat sa Panginoon sa napakalaking biyayang ito. Palakpakan natin ang Panginoon. At napakagandang pagkakataon na itong ating pagpapasinaya ng ating tahanan ni Maria dito sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station na bahagi pa rin ng Santa Quiteria Parish ay itong araw na ito ng kapistahan ni Saints Peter and Paul. At sila ang dalawang tinuturing na haligi ng simbahan, the Apostle of Unity and the Apostle of Universality. Ang Apostol San Pedro, siya ang simbolo ng pagbubuklod at pagkakaisa ng sambayanan ng mga alagad ni Kristo. At si Apostol San Pablo naman ay ang paglabas ng mga alagad ni Kristo para magmisyon, para mapaabot ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng paghahari ng Diyos sa buong sangkatauhan. Tayo ay simbahang nagmimisyon. Yun ang dahilan kung bakit natatag ang mission station na ito. Alam po natin na iilan lang ang mga parokya sa Diocese of Caloocan. At alam naman natin na ang mga parokya natin, ang napaglilingkuran lang ay yung pumapasok sa simbahan. Ang sabi ng Panginoon, kapag merong 100 tupa at mawala ang isa, dapat ang pastol handang lumabas para hanapin kahit yung isa lang na nawawala. Dito sa atin sa simbahang Katolika, ang mas marami ay yung hindi naaabot ng simbahan. At hindi po namin talaga kaya, kaming mga pari lamang. Ako'y inyong obispo. Ako po, hindi ko kaya kung wala akong pari. Pero ang mga pari, hindi rin nila kaya kung wala silang mga katrabaho na mga laiko na volunteers para sama-sama tayo na magmisyon. Kaya sana po sa araw na ito, lalo na ngayong araw na tatanggap ng napaka-importanting sakramento, itong ating mga kukumpilan. Pagnilayan natin kung papaano mapatatag ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano sa ating mga Katoliko, lalo na po dito sa ating parokya. Alam niyo po,
nagtatayo rin ng simbahan ang St. Clare Parish. At ito po ay nasa ilalim ng pamamalakad ng mga Franciscan Fathers. Ano po? Maswerte ho sila dahil may connection sila sa Forbes Park sa San Antonio, sa Forbes Park. Kaya malaki ang mga donasyon na pumapasok galing doon sa San Antonio, sa Forbes Park. At alam niyo po, donasyon pa lang nung mga taga Forbes Park ay 35 million kagad. Ano po? Tayo po yun lang pambili natin ng lote. Ano po? Kung saan-saan natin hinanap para mabuo natin. Akala ko, dun sa donasyon na yon ay tatayo na yung simbahan. Sa maniwala kayo't hindi. Natuklasan nila na yung lugar doon, dahil dati po siyang fish pond, ay malambot. Dito sa inyo, ang blessing, ito po'y batuhan. Ano ho? Doon, sa Longos, sa Malabon, yun po'y dating fish pond. At gumawa po sila ng soil test at natuklasan nila na malalim pa yung solid na foundation. Kaya ano ang kailangan gawin? Kailangan ng matibay na pundasyon. At alam nyo kung magkano yung pundasyon lang? 35 million. Pundasyon lang yon. Wala pang simbahan. Kaya napakalaking blessing na kayo nakatayo sa bato dito sa May Baysa. Ano po? Doon, pundasyon lang. Palagay ko, ginusto talaga ng Panginoon na maubos yung pera ng Forbes Park sa pundasyon lang. Dahil ang kasunod noon, nung itayo nila yung simbahan, ambag-ambag na yung mga tao. At anumang tumayo, may pagmamalaki nila. Atin talaga ito. Ito'y bunga ng malasakit ng lahat ng mga mananampalataya. Yun ang nakita ko sa inyo. Kaya ang lalim ng tuwa at galak sa puso ko dahil alam ko kayong lahat ay natubuan ng binhi ng mabuting balita, ng salita ng Diyos dahil ipinahayag ninyo ito sa inyong pagmamalasakit, sa inyong bahay dalanginan. Maliit man itong tahanan na ito, ay nakatayo siya sa mas matibay na pundasyon. At ang matibay na pundasyon na tinutukoy ni Jesus, ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo, ang sabi niya kay San Pedro, ikaw ay bato, at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. Matalinghaga ang pangungusap na yon. Ang batong tinutukoy ng Panginoon, hindi po literal na bato at hindi rin si San Pedro mismo, kundi ang pananampalataya ng kanyang mga alagad. Alam niyo po, wala pang pananampalataya ang tao kapag hindi pa siya marunong tumugon. Pag hindi pa siya marunong tumugon sa Diyos. Ang simple lang po ng definition ko ng pananampalataya. Madalas kong itanong sa mga kinukumpilan ko at gusto kong itanong sa kanila ngayon, mga kapatid na kukumpilan, mahal niyo ba ang Diyos? Okay, very good. Pero may pangalawa pa akong question. At ito'y para sa inyong lahat. Alam ko mahal niyo ang Diyos. Pero naniniwala ba kayo na mahal kayo ng Diyos? Ay, very good.
Ewan ko ba lagi, pag tinatanong ko yon, mas malakas yung sagot dun sa pangalawa. Kasi yung sagot natin sa Diyos, yung pagmamahal natin sa Diyos, ay sagot lang natin sa pagmamahal niya sa atin. Hindi ka pwedeng sumagot sa pagmamahal ng Diyos, kundi ka muna namulat sa pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. At yung pagkamulat na mahal tayo ng Diyos, yun ang good news, yun ang good news. Yun ang mabuting balita na hindi pa naririnig ng maraming tao. Ang pinakamatinding ebidensya ng pag-ibig ng Diyos sa tao ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Diyos na nagpakumbaba, nagkatawang tao, nakilakbay sa tao upang akayin ng tao sa kanyang paglalakbay patungo sa Diyos dahil hindi lang tayo mga anak ng tao, tayo'y tinawag para maging kapamilya ng Diyos. Ganyan katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At yun ang pundasyon, yun ang totoong pundasyon. Itong mga kukumpilan natin, nabinyagan na yung mga yan Nabinyagan na sila. At minsan tinatanong ng iba, bakit kailangan pa ng kumpil? Nabinyagan na kami. Ang sagot ko doon, simple lang. Kasi hindi pa ako sigurado kung dumapo na talaga sa inyo ang Espiritu Santo. Ang binyag ay ang pagtanggap sa kaloob ng Espiritu Santo. Pero ang Espiritu Santo, hindi siya papasok sa kaluluwa natin, kundi natin siya pagbubuksan ng kusang loob. Nung mga binyagan pa kayo, mga musmus pa kayo, hindi nyo pa alam. Kaya kailangan pang maghintay ng tama at takdang panahon upang kapag alam na ninyo, pinapasok ninyo, kusang loob na at hindi na sa pilitan ang inyong pagtugon sa Diyos. At noon pa lang talaga magsisimula ang buhay pananampalataya. Maraming Katoliko na nabinyagan pero hindi tinubuan ng pananampalataya. Bakit? Kasi hindi pa nabubuksan ang kaluluwa sa biyaya ng Espiritu Santo na siyang tunay na pundasyon ng ating buhay bilang mga alagad ni Kristo. Kaya ang laki ng misyon, hindi ko po siya kayang mag-isa bilang bishop. Hindi rin po siya kaya ng ating kaparian. Tinutulungan na nga tayo ng mga religious nating mga partners na kaparian dito sa diocese. Nagpapasalamat din ako sa malaking paglilingkod, tulong na naiaambag ng Missionaries of the Sacred Heart sa mission natin dito sa Diocese of Caloocan. Pero kahit marami pang mga pari na maglingkod, hindi rin kakayanin ng mga pari. Kailangan namin ang tulong ninyo, pakikibahagi ninyo, partisipasyon ninyo sa buhay at misyon ng simbahan. At sa inyo, mga kukumpilan ngayon, kapag binuksan ninyo ang inyong puso, isip at kaluluwa, mamayang i-pray over ko kayo at pahiran ng langis. Kapag binuksan ninyo ang buhay ninyo, dadaloy ang Holy Spirit sa inyo. Mararamdaman ninyo kung gaano kayo kamahal sa Diyos at matututo rin kayo na mabuhay na may misyon, may layunin, at matutong magmahal kung paano kayo minahal ng Diyos. So yun lang ang message ko sa inyo ngayong umaga. Feast of Saints Peter and Paul, mga pillars of the church. No? Pero ngayon ay pagpapasinaya din ng ating mission chapel, ang tahanan ni Maria at ang pagtanggap sa sakramento
ng pagpapatibay ng pananampalataya nitong ating mga kapatid na kukumpilan para sa maraming biyayang ito na siksik, liglig at umaapaw na inyong tinatanggap at dapat ibahagi sa mas marami pang mga kapwa. Magpasalamat tayo sa Panginoon, purihin natin siya at naway magpatuloy ang kanyang paggawa sa pamamagitan ng bawat isa sa atin.